Tatlong hinihinalang kidnapper ang patay sa engkwentro sa Davao City. Nailigtas ang biktima na isang Filipino-Chinese businesswoman na dinukot malapit sa isang mall sa Quezon City. Sa datos ng Movement for Restoration of Peace and Order sa Davao City, kung ikukumpara noong 2012, mas mababa ng 19% ang kidnap for ransom incidents na naitala mula Enero hanggang Marso ngayong taon. Pero ayon sa grupo, hindi pa rin dapat makampante. Sa halip, mas paigtingin pa ang seguridad para sa mga sibilyan. Live mula sa Camp Crame, may report si Ian Cruz. Ian? Yes, Ivan, Maki, natutuwa nga ang Movement for Restoration of Peace and Order na na-rescue sa Davao City ang businesswoman na nakidnap dito sa Quezon City. Pero ang puna naman nila, bakit nga raw nakapag-travel mula rito sa Metro Manila sa Luzon at patungo sa Davao City sa Mindanao ang biktima kasama ng mga kidnapper nang hindi man lamang nasisita. Umalingaw-ngaw ang palitan ng putok ng baril sa harap ng isang bangko sa Davao City kaninang hapon. 4 hinihinalang miyembro ng Baybay Kidnap for Ransom Group ang nakasagupa ng mga pulis. Lahat pinalayo sa lugar ng barilan. Matapos ang putukan, nailigtas ang 51 anyos sa businesswoman na nakausap ng media na wag na siyang pangalanan. Tumanggi rin siya sa anumang interview. Tumambad sa loob ng puting SUV ang mga bangkay ng 2 suspect na isugod pa sa ospital ang pangatlo sa kanila pero binawian din ang buhay. Isa naman na naaresto at ngayon hawak na ng Davao City Police Office. Na-recover din ng pulis ang high-powered firearms na M16, M4 at 45 caliber pistol. Hapon ng July 5, nang dukuti ng mga armadong lalaki ang naturang negosyante malapit sa isang mall sa EDSA, Quezon City. Ayon sa pulisya, iginapos pa raw ang lahat ng tauhan ng biktima. Saka tumakas sa mga suspect sakay ng isang puting Montero. 100 billion pesos ang unang demanda ransom money ng mga kidnapper pero natawaran ito hanggang sa maging 15 million pesos na lamang. Sa inisyal na investigasyon mula Metro Manila, posibleng nag-land travel daw patungo Sorsogon ang mga kidnapper at kanilang biktima sakay ng 3 SUV. Nagroro sila patungong Port Allen sa Samar. Nag-land travel paliloan Southern Leyte, roro ulit hanggang Surigao at land travel patungong Davao City. At sa bangkong ito, i-withdraw sana ang ransom money. Supposed to be na mag-withdraw ng ransom amount na sinasabi ay yung mismong biktima kasi siya ang account holder eh. Hindi ka naman pwedeng bigyan ng bangko ng pera nang hindi ka naman kilala at hindi ka naman pwedeng bigyan ng bangko ng pera kung walang clearance dun sa mother bank, yes. Branch. Yes, sa mother branch. Ikinatuwa naman ng isang grupo ang matagumpay na operasyon ng pulis at pagsagip sa kidnap victim. Pero puna nila, tila naging maluwag ang seguridad sa mga pantalan na nagawang malusutan ng mga kidnapper. Itong recent case, nakapagtaka, from Luzon na ibiyahe niyang biktima hanggang Mindanao, no? For sure, dumaan sa mga port yan. At bakit hindi na-detect yung mga metal detectors, yung mga bit-bit ng mga kidnappers? Nagbabala naman si Davao Mayor Rodrigo Duterte sa mga nagbabalak gumawa ng masama sa kanyang lungsod. The criminals not to get here in the city. Yes, Maki, isa nga sa inimbestigahan ng AKG, yan nga issue ng seguridad sa pantalan na kinakailangan daw magkaroon ng safety nets dyan sa mga pantalan para kung sakasakali na magkaroon muli ng mga panibagong insidente ay mapigilan nga yung pag-travel ng mga biktima kung mula sa Luzon patungong Visayas o Luzon patungo naman sa Mindanao. Sa ngayon nga ay pabalik na ng Maynila ang grupo ng AKG, gayon din yung biktima at inaasang sasailalim sa karagdagan pandebriefing yung biktimang businesswoman at patuloy na investigasyon at siyempre pagpapatuloy nila yung pagkakandak ng investigasyon para makasuhan nga yung suspect na hawak nila sa ngayon, pati na rin matunton kung sino pa ba yung mga miyembro pa nung nakatakas na Baybay Group. Maki, Ivan? Yun nga yun, Ian, parang sabi nga, akalain mo, nakapunta ng Davao City mula Quezon City. So, ano ba yung nila dyan, Chorya? Maki, ang sinasabi sa atin ng AKG, maaring Friday or maaring Saturday nag-travel itong mga kidnapper kasama itong biktima at yun nga dumaan sila ng Bicol, dumaan sila ng Eastern Visayas at papunta sila ng Mindanao. Maki, ang tinanong nga natin sa AKG, bakit pinili nila
ang Davao City. Isa lang naman daw yan, ano? It's either tagaroon sila o kabisado nila yung lugar na yan. Kasi hindi nila dadalhin ng mga kriminal yung isang kidnap victim o hindi sila gagawa doon ng sinasabi nga ng masamang gawain kung hindi nila turf o hindi nila kabisado yung lugar na yan. So malamang-lamang ang teorya ng AKG, maaring alam na alam nitong mga suspect yung lugar na yan dahil alam nila kapag doon sila nagpunta, alam nila kung saan sila lalabas, alam nila kung saan sila papasok, alam nila kung ano yung mga pasikot-sikot dyan sa lugar na yan, kaya dyan nila pinili, Maki. Ang pagkakasabi kanina, Ian, nung pulis, yung hepe ng pulis sa Davao City, sabi niya parang 14 daw na lalaki at babae yung nagbantay dito sa suspect o yung nagdala sa suspect mula Quezon City hanggang Davao City. So marami-rami pa yung hinahanap ngayon ng pulis. Tama yan, Maki. Bali lumilitaw kasi, Maki, 3 yung SUV, so yung isa lang yung na-intercept, so napatay yung mga sakay nito. So meron pang, Maki, meron pang 2 SUV. So imagine na lang natin kung ilang mga tao, at least 5 yung nakakasakay ng komportable dyan sa isang SUV, pero kung talagang kailangan ng maraming tauhan, mas marami pa rin talaga. So inaalam din nila ng AKG, Maki, kung ano ba itong bye-bye group na to. Ito ba'y remnants ng Kuratong Baleleng, ito ba'y remnants ng kung anumang grupo. Sa ngayon kasi naitanong ko nga sa AKG, ano ba itong grupo na to, nagpapakilala ba to o dati na rin to? Kasi nga, Maki, like nung mga previous incidents, may mga incidents din kasi ng mga nangyayaring kidnapping na itong mga kidnappers na ito, sila rin naman yung kumikidnap daw sa mga dati na nilang biktima at kapag mabilis magbigay ng pera, halimbawa ay in 5 hours may mga nagbibigay daw ng mga negosyante ng pera, 5 million pataas. So kapag nakapagbigay na sila ng pera, hindi na sila nagre-report sa pulisya, and then after few months or after few years, babalik itong mga kidnapper para kidnapin kung hindi naman lang yung kanilang anak, yung pinsan ng kanilang anak o yung mismong kapatid ditong negosyante. Kaya nga ang paalala makinig ng AKG, ng PNP, kinakailangan talaga na mag-report sila dahil kinakailangan habulin itong mga grupo na to dahil lang sinasabi nga nila ng mga otoridad, kapag binigyan mo ng pera, ng milyon-milyong pera itong mga suspect, magkakaroon sila ng malaking pondo, magkakaroon sila ng karagdagang armas, magkakaroon sila ng karagdagang sasakyan, makakarenta sila ng napakagagara mga bahay para magmanman doon sa mga lugar kung saan may mga potensyal silang biktima. At syempre, lalawak yung network nila, mas dadami pa yung kanilang mga tauhan. Kaya naman ang payo ng AKG, kailangan mag-report itong mga biktima. At Maki, nabanggit din sa atin ng MRPO, hindi lamang mga Filipino-Chinese ang mga kinikidnap ngayon. Usually, ang mga kinikidnap na raw ngayon, yung mga Chinese mismo, Chinese national, yung mga South Korean at mga Indian national, dahil itong mga to sinasabi nila, usually nga nagbabayad ka agad, kaya nagiging puntire rin kahit sila ng mga kidnapper, Maki. Okay, maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.